Hello, welcome to my channel. Ang itatopic natin ngayon ay kung paano gumawa ng winning Upwork profile ngayong 2025 or latest. So kung ilang beses ka na nag-a-apply sa Upwork pero walang invite or reply, baka nasa profile mo ang problema. Kaya sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng winning Upwork profile step by step and mag-share ako ng screen mamaya gamit yung tools na pwede mong gamitin ngayon. Lalo na yung AI, pwede nating i-maximize yan sa paggawa ng winning Upwork profile. So, tara, quick insight lang pala. Ang unang-unang titignan ni client pag nag apply ka ng job ay yung title mo at overview. So, dito pa lang dapat klaro na agad kung ano yung skills na hina-highlight mo. For example, kung data entry ka, huwag lang basta data entry. So, maraming pwedeng ways para magmukha yung professional and maganda sa mata ng mga client. So, ayun, ituturo ko yung mga descriptive ways, professional pakinggan, pero simple lang na mga tips sa paggawa ng Upwork profile para makasabay ka sa freelancing ngayong 2025. So, tara, mag-share screen na ako. Hello guys, so ang unang-unang kailangan mo palang gawin ay mag-register ka muna ng Upwork profile mo. Madali lang man mag-register, mostly if fill out mo lang yung mga details patungkol sa'yo, lalong-lalo na yung mga skills na kaya mong gawin. Yon, mostly ayun lang naman yung kailangan pag magre-register ka. Kung meron ka naman na, tutulungan na lang kita para ma-optimize yung profile mo para mataas yung chances na ma-hire ka ng client ngayong para makasabay ka sa freelancing ngayong 2025. So, pag nag apply ka kasi, ang unang-unang titingnan ni client dyan ay etong title mo at yung description. So yung mga nasa baba, parang hindi na nila gaanong pinapansin yan. Basta makita nila na yung hinahanap nila nandito na. And maganda yung pagkagawa ng description mo is more likely magugustuhan ka nila. So, ayun, gagamit tayo ng ChatGPT para dyan, para magkaroon tayo ng initial draft. So, ito yung prompt na gagamitin ko. Ilalagay ko yung prompt na to sa description para madali nyong masundan. At ayan, tingnan natin yung initial draft na ibibigay niya. So, ang kailangan nyo lang baguhin sa prompt ay yung skills. Ito, ilagay nyo dyan kung anong skills na meron kayo at yung kaya nyo gawin. Yon, so, yan, ito na yung binigay na initial draft. Actually, all goods to. All goods tong gantong style na may short paragraph, short intro, paragraph, bullets na nag-highlight ng skills nyo at parang outro. So, yan, okay to. So, ayun, i-copy mo lang to. Yan, lagay mo siya dito. Nasa registration process din pala to. If magre-register ka pa lang, may field para dito. So, ayan. So, baguhin mo na lang to, i-modify mo para hindi magmukhang gawa ng AI. So, alisin mo tong mga M dash or long dash. And siguro maglagay ka ng insight na, ayan, for example, ito, good na to. I help businesses keep their digital operations accurate, organized, and efficient. Yan, goods yan. Tapos dito, kung ang binigay sa yung initial draft ng AI ay may hindi ka kayang gawin, so alisin mo na lang and paltan mo ng mga alam mong kaya mo pang gawin. So yan, good stop for description. Masasabi kong mataas ang win rate niyan kasi ayan yung reference na ginamit ko sa profile ko. Then yung title naman, ayan, sa title, pwede ka magdagdag dyan kung may iba ka pang alam bukod sa data entry. Basta wag nyo lang pagtutunuging basic. So, for example, akin, yan, kaya ko mag-VA. Hindi ko nilagay na diretsong virtual assistance lang. So, ginawa ko siyang VA support, SEO and VA support para magtunog siyang professional at hindi generic. So, ayun. And next is, ang kailangan mo pa ay portfolio. So, ito yung parang work experience mo. So, siguro dito, gagawa na lang ako ng next video para dyan kasi masyadong hahaba if dito ko isisingit. And eto, if fill out mo tong mga details na to. So, dito, okay lang kahit ang ilagay mo dito yung real life education mo talaga. So, akin nilagay ko talaga yon. And eto, sa skills. So, dito sa skills, ayan, ilagay mo yung mga sa tingin mo kaya mong gawin at make sure accurate siya according sa skills mo. So, marami namang choices dito. Magsa-search ka lang. So, kunyari, kaya mo mag-social media. Pwede mo ilagay dyan, social media management. O, yun. Piliin mo lang. So, the more, the merrier para makita ng client kung ano talagang kaya mong gawin sa freelancing.
So, employment history. So, dito ilagay mo lang yung employment history mo in real life. So, yan. For example, ako nag-call center ako dati. Nilagay ko na rin siya. Other experience, yan. Medyo generic lang pero hindi naman magmamatter yan as long as all goods yung description mong nakalagay dito at yung title. So, ayun. Ayun, sana nakatulong tong quick walkthrough na to. So, kung gusto mo ng next video on how to create your portfolio, comment down below. And yeah, don't forget to like, subscribe, and share para makagawa ako ng mga next video na pwedeng makapag-kickstart ng freelancing journey mo ngayong 2025. See you on the next one.